Kabanata 2471. Kahit na ang Proet Manor ay hindi isang napakalaking, maluho na villa, ito ay itinayo napakatagal na ang nakalipas at isang anti-gang tahanan. Ito ay nasa isang medyo abalang lugar ng lungsod, at kung ito ay ibebenta sa mababang presyo, ito ay magiging isang malaking kawalan. Ang mga ari-arian sa lugar na iyon ay patuloy na tumataas ang halaga at lahat ay naibenta sa mataas na presyo. Walang dahilan para ibenta ito. Nilaibat ni Brandon ang paligid ng kwartong tinitirhan niya ng ilang dekada. Napuno ito ng mga alaala, at hindi niya ito ibebenta. Ang ilang mga kahon ay inilipat sa kotse habang si Brandon ay nakatayo sa hardin, tinitingnan ang lumang bahay. Sa wakas ay nakapasok na rin siya sa kotse pagkatapos ng mahabang sulyap. Nang sumunod na araw, bumalik si Freya sa kolehiyo upang isumite ang aplikasyon para sa isang shoot. Nabangga niya si Leia at ilang tao nang lumabas siya ng opisina. Nang maalala ang nangyari kahapon, pinagdikit niya ang kanyang mga lobby at naglakad. Magandang umaga. Natigilan ang magkakaibigan dahil nagulat sila. Hindi pa sila binati ni Freya. Napatingin si Leia sa kanya. Umaga, Freya. Ngumiti ang iba at sinabing, pupunta tayo sa historical drama class. Gusto mo bang sumama sa amin? Tatanggihan sana ito ni Freya noong nakaraan, ngunit pumayag siya. Oo naman. Naglakad sila patungo sa lecture hall, may magandang pag-uusap. Sumali rin si Freya, at nagtanong pa siya. Sa totoo lang ay hindi mahirap makisama, tulad ng sinabi ni Leia. Nahirapan ang mga coursemates na lapitan siya dahil malayo ang tingin niya. Dahil batiin sila ni Freya at hindi tinanggihan ang kanilang imbitasyon, dahan-dahan siyang sumama. Nang makarating sila sa lecture hall at nakita si Shannon, napawi ang kanilang mga ngiti. Nakita sila ni Shannon, kaya dali-dali siyang lumapit at humingi ng tawad. I'm sorry sa nangyari kahapon. Hindi ko talaga alam na dadalhin pala ng boyfriend ko ang mga kaibigan ko at manggugulo. Tumingin siya kay Leia na parang humihingi ng tulong. Gayunpaman, tahimik si Leia, at sinabi ng isa sa mga babae, salamat sa iyo, mas naging masaya kami sa lugar ni Freya kaysa sa boyfriend mo. At least hindi kami pinagsamantalahan. Bumagsak ang mukha ni Shannon. Ang iba ay hindi nagpakita ng simpatiya dahil alam nila kung anong klaseng tao siya. Na-curious kami kung ikaw o ang boyfriend mo ang nag-imbita sa amin. Sinabi mo na magkaibigan tayo at inimbitahan tayo, kaya pumunta tayo. Gayunpaman, pinahiya kami ng iyong kasintahan, na sinasabi na kami ay naruroon sa labas na sinusubukang matulog sa paligid. Sinubukan ni Shannon na magpaliwanag. Hindi, hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Kakampi ka pa rin niya. Masama ang lasa mo, at nakita namin na parang ganoon din ang pakikitungo niya sa iyo. Gusto mong makuha ang kanyang magagandang libro. Ibang-iba iyon sa sinabi mo sa amin. Mukhang malungkot si Shannon. Lahat ay dumaan sa kanya at pumasok sa lecture hall. Maging si Leia ay tahimik. Naglakad si Freya sa likuran nila at lumingon sa kanya habang papasok siya. Sa huli, hindi na siya nagsalita at pumasok na. Pagkatapos ng lecture nila, hindi pinansin ng lahat si Shannon. Napansin niyang dumistansya sila sa kanya at mukhang naiinis. Pumunta si Freya sa banyo at nakita niya si Shannon na naghihintay sa kanya paglabas niya. Kabanata 2472. Ano ang ibig sabihin nito? Kumunat ang noo ni Freya, ngunit sumugod si Shannon at hinawakan ang kwelyo niya bago pa siya makapagsalita. Inihiwalay nila ako dahil sa iyo. Ito ang gusto mo, di ba? Inalis ni Freya ang kanyang mga kamay at itinulak siya sa isang tabi. Ano ang kinalaman nito sa akin? Lagi kang nagsisinungaling sa akin noon pa man. Pinlano mo ito ng iyong asawa, hindi ba? Bakit siya nagpakita pagkatapos mong sabihin na ayaw niya? Kung hindi dahil sa'yo hindi sila aalis. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ibinuhos ni Shannon ang lahat ng kanyang galit kay Freya dahil pinahiya niya siya sa harap ng lahat at naging dahilan upang ihiwalay siya ng lahat. Hindi siya pinansin ni Freya at aalis na. Hinawakan siya ni Shannon at hindi siya pinayagang umalis. Hindi kita hahayaang umalis hanggat hindi natin nalilinis ito. Sa sandaling iyon, nagpakita si Leia. Shannon, anong ginagawa mo? Mabilis siyang lumapit para hilahin si Shannon. Baliw ka ba? Tinulak siya ni Shannon. Ano, 8 taon na tayong magkaibigan, nakalimutan mo na ba? Humingi ako ng tawad, ano pa ba ang gusto mo? May sinabi ba si Freya sa'yo? Kaya ba hindi mo ako pinapansin? Pagkatapos noon, sinubukan niyang gawing sileren, si Freya. Alam ko na, galit siya sa akin. Sinabi ko na nasa kulungan ang kanyang ina, kaya naghiganti siya sa ganoong paraan.
Na-brainwash na ba kayong lahat? Tama na, sigaw ni Leia sa kanya. Sa tingin mo kailangan ba niyang maghiganti? Kahit na ginawa niya, kasalanan mo iyon. Shannon, kilala kita dahil 8 taon na ang ating pagkakaibigan, at sapat na ako. Sa palagay mo ay umiikot ang mundo sa iyo at nais na ang mga tao ay nasa paligid mo. Kung hindi namin sinunod ang gusto mo, magagalit ka. Tinatrato mo ba talaga kaming magkaibigan? Walang dapat isagat si Shannon. Tumawa si Leia. Ang kailangan mo lang ay may makikinig sa iyo kapag mayroon kang ipagpapakitang gilas at may mataas na pagpapahalaga sa iyo. Ang lahat ng aming pagtitipon ay tungkol sa iyong pinag-uusapan ng iyong buhay. Sa tingin mo ba gusto naming malaman ang mga problema mo sa boyfriend mo? Binigyan kanya ng mga branded na bag at relo, dinala ka sa paglalakbay, kung gaano karaming pera ang ginastos niya sa mga art exhibition. Palagi itong tungkol sa iyo at kung gaano ka namin naiinggit. Hindi ba iyon ang gusto mo? Namutla si Shannon dahil totoo ang lahat. Lee, ako, kaya kong harapin ang lahat ng iyon, pero kahapon. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa ng boyfriend mo? Sinabi ay, alam mo bang muntik nang ma-rape si Nima sa pool kahapon? Kaibigan ng boyfriend mo ang 2 lalaki. Ano ang sinabi nila? Doon daw kami matutulog at naglalaro ng husto. Muntik nang masaktan ang kaibigan mo, pero nakatayo ka pa rin sa tabi nila imbes na sa amin. Ang pinaka-ikinadismaya ni Leia ay hindi siya nakita ng kanyang tinaguriang matalik na kaibigan bilang kaibigan. Nasaktan ang mga kaibigan niya, at wala siyang sinabi. Sa halip, ipinagtanggol niya ang kanyang kasintahan. Kung hindi sila umalis kahapon, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Hinayla ni Leia si Freya sa braso. Tara na. Pagkalabas ng building, nilinggan siya ni Freya. Salamat. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ayaw ko lang na maipit siya o kung ano ang nangyari sa amin. Kabanata 2473. Lumingon si Leia kay Freya. Pwede mo siyang pansinin. Sanay na siyang napapaligiran ng mga tao, kaya nakakakilabot ang pakiramdam niya ngayong mag-isa siya. Magiging okay din siya kapag nalampasan na niya ito. Ngumiti si Freya at tumango. Kasabay nito, sa mansion ng Knowles, may nakaparada na sasakyan sa labas. Lumabas si Colton na may dalang regalo at tumungo sa hardin. Lumabas si Peter ng bahay. Ikaw ba si Mr. Goldman? Tumango si Colton. Sa ganitong paraan please, gumalaw si Peter sa gilid at iniunat ang kanyang braso. Pumasok si Colton sa mansyon habang si Diana at ang kanyang asawa ay nakaupo sa sala. Nang malaman nilang bumisita ang kapatid ni Daisy, naghanda sila. Inihatid ni Peter si Colton sa sala nang bumungon si Diana na nakangiti. Kapatid ka siguro ni Daisy. Umupo ka na. Umupo si Colton at inilagay ang kahon ng mga regalo sa mesa. Wala pang oras ang nanay ko na bumisita, kaya pinapanta nila ako. Ito ay isang munting regalo na inihanda ko para sa iyo. Natutuwa kaming nandito ka. May naalala siya. Kamusta si Freya? Ang tagal na nating hindi nagkita. Tumango si Colton. Ang galing niya. Sa sandaling iyon, umalangaw ang tawa ni na Daisy at Knowles habang pababa sila ng hagdan. Nang makita niya si Colton ay binilisan ni Daisy ang kanyang mga hakbang. Colton, ngumiti ito sa kanya. Iniisip lang kita, andito ka na. Tumingin si Colton sa kanya, pagkatapos ay mabilis na sumulyap kay Knowles. Mukhang masaya ka sa kanya. Bibisitahin mo rin ba ako? Kumunat ang noo ni Daisy. Ikaw ang laging nakadikit kay Freya. Ayokong manghimasok. Nagsasalita ka na ngayon. Si Knowles siguro ang nagturo sa kanya niyan. Nagkunwari siyang nabigla. Nako, si Freya lang ang makakapagsalita, at ako hindi. Pag-usapan ang tungkol sa double standards. Dobleng pamantayan. Isa kang taksil. Hindi mo ako makokontrol. Nagkatinginan sina Diana at Rick, saka siyang ngumiti. Mukhang close talaga kayong dalawa. Sabay na tumalikod sina Daisy at Colton kaya magkaharap ang likod ng ulo nila. Napangiti si Diana. Sige, dahil nandito ang kapatid ni Daisy, maghanda na tayo ng tanghalian. Mangyaring manatili para sa tanghalian. Naglakad siya papunta sa kusina. Bumangon na rin si Rick. Knowles, mangyaring maging isang mabuting host sa iyong bayaw. Aalis na ako sa harap mo. Ayaw niyang nandoon kapag nag-uusap ang mga bata. Dapat tumakbo siya kasama. Umupo si Knowles sa couch sa tapat nila. Bihira ka lang makita dito. Napatingin sa kanya si Colton. Pumunta ako dahil kay mama, di ba? Pinutol siya ni Daisy at umupo sa tabi ni Knowles. Siguro hiniling ka ni mama na pumunta sa ngalan nila. Kilalang kilala niya ang kanyang kapatid.
Tumango si Colton. Alam mo na, nilagay ni Knowles ang kamay sa balikat ni Daisy. Nabalitaan ko na ang kapatid mo ay bumili ng vilya sa malaking pera. Dapat ba tayong bumisita isang araw? Na-curious siya. Mayroon kang vilya sa Yar Amor. Nag-cross-arm si Colton at hindi sumagot sa tanong niya. Tumingin siya kay Knowles. Mabilis ka sa iyong intel. Kinuha niya ang kanyang tasa at tumawa. Malalaman ko ang napakalaking investment. Dahil ba kay Freya? Sino pa? Hindi iyon ang unang pagkakataon na umamin siya na gagawa siya ng mga bagay para kay Freya. Ngumiti ng malawak si Daisy. Ang iyong relasyon ay nagiging mas matamis at mas matamis. Kabanata 2474. Masyado kang nagsasalita. Sumandal si Colton sa upuan. Kung hindi sinabi sa akin ni Mama na buntis ka, hindi ako sasama. Tumingin siya kay Knowles. Mahal na mahal siya ng nanay at tatay ko. Ngayong buntis na siya, kung sasaktan mo siya, kahit konti lang, problema na natin yan. Napangiti si Knowles. Huwag kang mag-alala. Kung magpakita ka ng magandang halimbawa, susundin ko. Walang masabi si Colton. Ano ang pasibo-agresibong salubing ito? Nanatili si Colton para sa tanghalian. Mula nang dumating si Daisy, pinalitan na ni Diana ang kusinero ng kanilang pagkain upang tumugma sa panlasa ni Daisy. May steak, sopas, pritong pagkain, inihaw na pagkain, at marami pa. Tumingin si Colton sa pagkain sa mesa at hindi nagsalita. Nakikita niya na napakahusay ng pakikitungo ng mga Knowles sa kanyang kapatid. Si Diana ay mainit tulad ng dati. Ayos lang ba ito? May gusto ka bang idagdag? Bago makapagsalita si Colton, sinabi ni Daisy, Nay, ayos lang siya. Hindi mapili ang kapatid ko. Sinaman siya ng tingin ni Colton. Napangiti si Diana. Magandang ugali iyon, hindi katulad ni Knowles. Napakapiki niya. Walang masabi si Knowles. Napatingin sa kanya si Colton. Hindi mangyayari iyon. Huwag mong ipasa sa pamangkin ko ang mga mapiling gin na iyan. Pagkatapos ay naglagay siya ng ilang kintsay na kinasusuklaman ni Knowles sa kanyang plato. Galit na tumingin sa kanya si Knowles, saka ngumisi. Karaniwang sinusunod ng mga pamangkin at mga pamangkin ang kanilang mga tiyuhin. Kung lalaki ang anak ko, sana hindi siya katulad mo. Baka hindi na siya makakuha ng asawa. Tumingin si Daisy sa kanila, sinusubukang saktan ang isa't isa. Napakuyom ng panga si Colton. Kung pamangkin siya, magiging matalino siya tulad ko. Huminga ng malalim si Daisy. Nakakalimutan mo na ba na nage-exist ako? Hindi pa nga nagpapakita ang tiyan niya, kaya paano nila malalaman kung lalaki o babae ito? Paano sila magpapasya kung sino ang kukunin ng sanggol? Hindi lang nila siya pinapansin. Nakangiti si Diana mula tenga hanggang tenga sa buong oras. Gusto niya kung gaano ito kasigla. Nagkatinginan sina Diana at Rick, saka siya ngumiti. Mukhang close talaga kayong dalawa. Sabay na tumalikod sina Daisy at Colton kaya magkaharap ang likod ng ulo nila. Napangiti si Diana. Sige, dahil nandito ang kapatid ni Daisy, maghanda na tayo ng tanghalian. Mangyaring manatili para sa tanghalian. Naglakad siya papunta sa kusina. Bumangon na rin si Rick. Knowles, mangyaring maging isang mabuting host sa iyong bayaw. Aalis na ako sa harap mo. Ayaw niyang nandoon kapag nag-uusap ang mga bata. Dapat tumakbo siya kasama. Umupo si Knowles sa couch sa tapat nila. Bihira ka lang makita dito. Napatingin sa kanya si Colton. Pumunta ako dahil kay Mama, di ba? Pinutol siya ni Daisy at umupo sa tabi ni Knowles. Siguro hiniling ka ni Mama na pumunta sa ngalan nila. Kilalang kilala niya ang kanyang kapatid. Tumango si Colton. Alam mo na, nilagay ni Knowles ang kamay sa balikat ni Daisy. Nabalitaan ko na ang kapatid mo ay bumili ng vilya sa malaking pera. Dapat ba tayong bumisita isang araw? Na-curious siya. Mayroon kang vilya sa Yar Amor. Nag-cross-arm si Colton at hindi sumagot sa tanong niya. Tumingin siya kay Knowles. Mabilis ka sa iyong intel. Kinuha niya ang kanyang tasa at tumawa. Malalaman ko ang napakalaking investment. Dahil ba kay Freya? Sino pa? Hindi iyon ang unang pagkakataon na umamin siya na gagawa siya ng mga bagay para kay Freya. Ngumiti ng malawak si Daisy. Ang iyong relasyon ay nagiging mas matamis at mas matamis. Kabanata 2475. Kakayanin ko pa ba siya pag-uwi ko? Kinurot ni Colton ang pisngi niya. Sa tingin mo ba ay magiging masyadong mabigat ang iyong sanggol? Inalis ni Freya ang kamay niya at tumingin sa ibaba. Natatakot ako na baka hindi na niya ako makilala. Sa tingin mo ba selfish ako?
Hinawakan ni Colton ang kamay niya. Lahat ng oras kasama namin siya kapag nakabalik na kami at panoorin siyang lumaki. Ngumiti si Freya at tumango. Pagbalik nila, nakita nilang pinalamutian ni Brandon at nang katulong ang bahay. Naging maligaya talaga. Napatingin sa kanila si Brandon at ngumiti. Bumalik ka na, Dad, ano ang ginagawa mo? Well, wala lang akong ginagawa, kaya naisip kong subukan kong tumulong. Isinabit ni Brandon ang maliliit na regalo sa Christmas tree. Ang iyong ina ay kinasusuklaman ng lahat ng mga dekorasyon at mga trinket na ito, kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na ilagay ang mga ito. Tumango si Freya, totoo iyon. Isang Pasko, kahit na hindi nagustuhan ng kanyang ina ang lahat ng ito, gusto ni Brandon na mag-enjoy sila ni Ken, kaya nagsabit pa rin siya ng mga dekorasyon. Pagka-uwi, galit na galit siya at hihilingin sa mga katulong na alisin ang lahat. Hindi naman tumutol si Brandon doon. Bata pa si Freya noon, kaya natatakot siya sa kanyang ina. Pagkatapos noon, nakakainip na talaga ang mga Pasko nila. Nang maglaon ay nalaman ni Freya na ang kanyang ina ay hindi kailanman nagustuhan ang Pasko dahil ang kanyang lola ay pumasa ilang araw bago ang Pasko, at kapag naalala niya ang Pasko, maaalala niya ang kanyang pagpanaw at mahuhulog sa kawalan ng pag-asa. Inalis ni Colton ang kanyang coat at itinaas ang kanyang manggas. Hayaan mo akong tumulong. Ito ay magiging mas mahusay sa isa pang pares ng mga kamay. Natuwa si Brandon. Hindi napigilan ni Freya na lumapit at sumama sa kanila. Sa Baseburg, pinaliwanagan ng mga neon light ang lungsod sa gabi. Ang mga lansangan ay abala sa mga sasakyan at mga tao. Nagkaroon ng party sa Martial Arts Center noong bisperas ng Pasko. Nagkaroon sila ng potluck at nakiisa ang lahat. Napakasigla. Si Cameron ay may kaayla hilakbot na pagpapaubaya sa alak, kaya umupo siya doon at nag-zone ng pagkatapos ng ilang inumin sa halip na sumali sa kanilang mga laro. Bumaba si Nick at nakita siyang nakaupo doon sa tabi ng bintana mag-isa, kaya lumapit siya at umupo sa upuan sa tapat niya. Inilipat niya ang isang tekor sa harap niya. Hindi ka dapat uminom kung hindi mo kaya. Tumangala si Cameron. Marunong ka bang magmalasakit sa iba? Mahinahon niyang sinabi, ako ang namamahala dito. Kung mamatay ka, magkakaroon ako ng problema sa aking mga kamay. Si Cameron ay hindi nagbuhos ng isang tasa ng tsaa. Huwag kang mag-alala. Ako na ang huling mamamatay. Hindi sumagot si Nick. Hey, dahan-daang humigop ng tsaa si Cameron at tumingin sa kanya. Naiinis ka ba sa akin dahil ganyan ang pakikitungo ko sa iyo noon? Kalmado si Nick. Nasa nakaraan na ang lahat ngayon. Nagkunwaring nabigla si Cameron. Wow! Hindi ko alam na si Mr. Wickham ay isang mapagparaya na tao. Napaiwas siya ng tingin. Tumigil ka sa pagiging sarcastic. Tumawa si Cameron dahil napakarami niya. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Nabalitaan ko na mayroon kang PTSD mula sa 3 witch, at ngayon ay hindi ka na nang ahas na makipaglapit sa isang babae. Medyo naging defensive si Nick, siguro dahil totoo. Makaunti ka pang magsalita. Nais kong formal na humingi ng tawad. I hate you in the past kasi lagi kang laban sa akin. Ipinatong ni Cameron ang kanyang ulo sa kanyang kamay dahil medyo inaantok na siya. Natahimik si Nick. Nagpatuloy si Cameron. Inaamin ko medyo mayabang ako, so, understandably, hindi mo matiis. Gusto ko lang pakalmayan ang ego mo at kalokohan ka. Pero hindi ko alam na. Susumbatan ka at mapipilitan kang umalis ng bahay dahil doon. Kabanata 2476. Itinaas ni Nick ang kanyang mga talukap para tingnan siya at lumingon. Wala itong kinalaman sa insidenteng iyon. Alam niyang ang mga witch ay kalokohan ni Cameron. Maaaring maging masungit si Cameron, ngunit hindi siya sapat na masama para gumawa ng ganoong uri ng panlilinlang upang sirain ang kanyang reputasyon. Maging si Cameron at ang mga witch na iyon ay naging kasangkapan ng ibang tao laban sa kanya sa huli. May nagsamantala sa kalokohan ni Cameron na naging dahilan upang malantad ang insidenteng iyon pagkatapos at binansagan siya bilang isang playboy. Gayunpaman, maraming taon na ang lumipas at nakalimutan na niya ito. Naglaho na rin ang mga grudge na iyon sa kanya. Nang matagal na hindi narinig ni Nick ang boses ni Cameron, lumingon siya para tingnan siya. Nakatulog na si Cameron sa mesa. Mahimbing ang tulog niya na kahit ang ingay sa paligid niya ay hindi siya magising. Nilinggan siya ni Nick at pinagmasdan ang mukha niya. Naalala niya na nang makilala niya ang napapabalitang batang tagapagmana ng mga Southern sa East Islands, naramdaman niyang mukha itong babae, ngunit hindi nagtagal ay tinanggihan niya ang ideya sa sandaling ito ay nabuo sa kanyang ulo.
Sa ngayon, gusto lang niyang pagtawanan ang sarili niya. Bakit niya inalis ang ideya noong una? Mag-iiba kaya ang mangyayari kung napagtanto niyang babae siya? Hindi makalusot si Wayland kay Cameron, kaya pumunta siya sa Martial Arts Center. Dapat ay sarado na ang Martial Arts Center kung normal ang oras, pero bukas pa rin ang lahat ng ilaw ngayon. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa loob. Isang grupo ng mga tao ang walang malay na nakahiga sa mesa matapos uminom ng kanilang mga sarili na lasing, habang ang mga matino pa ay naglilinis ng lugar. Nasaan si Cameron? Tanong ni Wayland. Ang taong naglilinis ng mesa ay tumingin sa direksyon ng bintana at sinabing, ayan na siya. Lumingon si Wayland at nakitang natutulog si Cameron sa mesa at nakasabit ang jacket ni Nick sa kanyang mga balikat. Kumunat ang noo niya at naglakad papunta kay Cameron. Kinuha niya ang jacket at inilagay sa likod ng upuan. Pagkatapos noon, sinandok niya si Cameron mula sa upuan. Napatigilid ang ulo ni Cameron, at sumandal siya sa balikat nito. She mumbled, ayoko na uminom. I need to go back. Sumulyap si Wayland sa kanya at mahinang sinabi, alam mo pa na kailangan mong umuwi. Akala ko nakalimutan mo na. Binuhat niya ito papasok ng sasakyan. Pagdating nila sa Emperor, binuhat siya ni Wayland sa kanilang silid. Inihiga siya nito sa kama at tinulungang tanggalin ang kanyang sapatos. Binuksan ni Cameron ang kanyang mga mata, at unti-unting lumiwanag sa kanyang paningin ang figure ng lalaki sa kanyang harapan sa ilalim ng dimly lit na liwanag. Wayne, sabi niya. Oo, sumagot si Wayland, gising ka na ba? Ang ulo ko. Masakit. Lumingon si Cameron at ipinulupot ang mga braso sa baywang niya. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kandanggan nito, at siya ay nanlamig. Pinulupot niya ang kanyang daliri sa kanyang buhok at nagtanong, bakit gusto mo pa ring uminom ng marami kung alam mong sasakit ang ulo mo? Wayne, tawag ulit nito sa kanya. Nandito ako, sagot niya. Ngumiti si Cameron sa kanya, at marahil dahil sa sobrang lasing niya, mukha siyang kuting ngayon. Maligayang Pasko. Matalim niyang tinitigan ang namumula nitong pisngi at sinabing, may isang oras pa bago ang Pasko. Sumagot siya, wala akong pakialam. Hinaplos ni Wayland ang kanyang pisngi at sinabing, sige, sige. Wayne, oo, ay, bumaba na ang boses niya. Sumandal si Wayland, ngunit bago pa niya marinig ng malinaw ang sinasabi nito, nalunod ang boses nito sa mga paputok sa labas ng bintana. Nakatulog siya ng matiwasay sa buong gabi habang inaalagaan siya ni Wayland. Kinabukasan, naramdaman ni Cameron na parang may humahampas sa kanyang ulo ng martilyo. Nakita niyang may isang basong tubig sa gilid ng kama, kaya kinuha niya ito at inubos sa isang lagok. Bumaba siya at naghahanda ng almusal si Wayland. Morning, bati niya kay Wayland, paus ang boses. Inilapag niya ang almusal sa mesa at sinabing, eto, kunin mo ito bago ka kumain ng almusal. Umupo si Cameron at nagsimulang uminom ng sopas. Nang may pumasok sa kanyang isipan, tinanong niya, pinuntahan mo ba ako kagabi? Oo naman. Itinaas ni Wayland ang kanyang mga talukap para tingnan siya. Alam mo bang lasing ka kagabi? Hindi ka ba nag-aalala na baka iuwi ka ng ibang tao sa bahay nila? Kabanata 2477. Natigilan si Cameron at sinabing, sino sa palagay mo ang makakaalis sa akin maliban sa iyo? Naglagay ng itlog si Wayland sa kanyang plato at nagtanong, paano kung hindi talaga ako iyon? Mariin na idiniin ni Cameron ang kanyang mga lobby at sinabing, sige, sige. Ipinapangako ko sa iyo na hindi na ako iinom ng ganoon karami. Dahil alam niyang may nagawa siyang mali, tumawa si Wayland at sinabing, mapapatawad na kita. Kung iisipin kung gaano ka sincere. Habang binabalatan niya ang itlog, tinanong niya, habang lasing ako kagabi, wala akong sinabing kalokohan, di ba? Well, may sinabi ka, sagot niya. Natigilan siya at iniangat ang ulo. Anong sinabi ko? Hindi sinagot ni Wayland ang tanong. Tumingin siya sa kanya at sinabing, subukan at alamin mo mismo. Natahimik si Cameron at nag-isip sandali. Alam niyang may sinabi siya kagabi pero hindi niya maalala. Mahal na mahal kita, Wayne. Natigilan si Cameron at tinakpan ang pisngi. Hey nako, nagtapat ba ako sa kanya kagabi? Tinaas ni Wayland ang kanyang kilay at nagtanong, naaalala mo na ba ngayon? Well, lasing ako kagabi. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ngayon. Lumapit si Wayland at tumingin ng malalim sa kanyang mga mata. Naaalala mo pa ba na may utang ka sa akin? Kailan ako? Bago niya matapos ang kanyang sentensya, naalala ni Cameron na may utang nga siya sa kanya sa East Islands. Umiwas siya ng tingin. Anong gusto mo?
Ngumiti si Wayla na parang pasang chaser. Gusto kong ulitin mo ang sinabi mo kagabi. Natulala si Cameron ng ilang segundo. Napakurap siya at nagtanong, iyan ang gusto mong gawin ko. Lumapit si Waylan at sinabing, well, okay lang din ako kung gusto mong humingi ako ng iba. Mariin niyang itinaas ang kanyang panga at ibinaba ang kanyang ulo para maiwasan ang maalab nitong titig. Ay, sabi ko, ikaw ano, sabi ko mahal na mahal kita. Sigaw ni Cameron, namumula ang mukha, tenga, at leeg. Mabilis niyang ibinaba ang ulo at ibinaon ang mukha sa mangkok. Napangiti si Waylan. So ito ang sinabi mo. Natigilan siya. Akala ko alam mo na. Tanong niya. Oo, sagot niya. Puno ng saya ang mga mata niya. Ngayon alam ko na ang tungkol dito. May napagtanto si Cameron at umungol. Nagsinungaling ka na naman sa akin. Hinawakan niya ang dulo ng ilong nito at sinabing, pero nahulog ka pa rin dito. Natigilan si Cameron. Tiyak naman loloko siya sa kanyang nakaraang buhay. Naisip niya. Aalis na siya pagkatapos niyang mag-almusal. Tinawag siya ni Waylan, at nang tumalikod siya, bumangga siya sa yakap nito. Bago pa siya makapagsalita, ibinaba ni Waylan ang mukha niya at hinalikan siya. Wayne! Ikinulong ni Waylan ang kanyang mga pisngi sa kanyang mga kamay at sinundan ng sunod-sunod na halik sa kanyang leeg. Pasko ngayon, nakasandal sa malamig na pader, hinayaan ni Cameron na bumalat ng buo ang init sa kanya. Samantala, sa Martial Arts Center, lahat ng mga bata na pumunta sa Martial Arts Center ay nakatanggap ng mga aguinaldo. Ipinasok ni Chadwick ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa habang walang ekspresyon ang kanyang tingin sa mga batang nakapila para tanggapin ang kanilang mga regalo. Isang babaeng may dalawang nakapusod ang nag-abot ng regalo sa kamay niya. Siya ang batang umiyak noong nakaraan. Ito ay para sa iyo. Napalingon si Chadwick. Ayoko nito. Gustong umiyak ulit ng dalaga matapos siyang tanggihan ni Chadwick. Akala niya hindi siya gusto nito. Ito ang nakita ni Cameron nang makarating siya sa gitna. Kumunat ang noo niya at naglakad palapit sa kanila. Kinuha niya ang regalo sa kamay ng batang babae at nagtanong, gusto mong ibigay ito sa kanya, tama. Tumungo siya. Ipinatong ni Cameron ang kanyang kamay sa balikat ni Chadwick at sinabing, gusto niyang ibigay ang Reg Along ito sa iyo. Paano mo siya? Tatanggihan. Mahinahong sumagot si Chadwick, ayoko, kaya ayaw ko. Natigilan si Cameron. Pero hindi mo ba naisip na dapat kang magpasalamat man lang kapag may nagbibigay sa iyo ng regalo? Tumingin si Chadwick sa kanya. Hindi ba ako makakatanggi kung ayaw ko? Kabanata 2478. Natigilan si Cameron. Hindi niya alam kung paano pa sinungalingan si Chadwick, at nag-aalala siya na hindi siya makakakuha ng kasintahan sa hinaharap sa kanyang mapurol na ugali. Nag-squat siya sa harap ni Chadwick at tiningnan siya sa mga mata. Walang rule na kailangan mong gustuhin o hindi mo pwedeng tanggihan. Ngunit hindi alintana kung gusto mo ito o hindi, kailangan mong magpasalamat sa kabaitan ng ibang tao. Kahit ayaw mo, pwede mong sabihin sa kanya na hindi mo kailangan at magpasalamat sa mabait niyang kilos. Ito ay pangunahing kagandahang loob, naiintindihan. Tumingin sa kanya si Chadwick saglit at sinabing, napakaingay mo. Nang may sasabihin pa sana si Cameron ay sumigaw ng malakas ang dalaga kaya naiiwan na lang niya si Chadwick sa tabi para aliwin ang dalaga. Narinig ni Nick ang kaguluhan at lumapit. Binuhat niya ang babae mula sa sahig at tinanong, bakit ka umiiyak? Hindi mo ba nagustuhan ang regalo mo? Napahikbi ang dalaga at umiling. May mga luhang nakalawit sa gilid ng mga mata niya habang humahagulgol. Hindi niya ako gusto. Sinulyapan ni Nick si Chadwick at hinaplaws ang ulo nito. Hindi naman sa hindi kanya gusto. Kaya lang hindi siya marunong makipagkaibigan. Sige, tigilan na natin ang pag-iyak. Ihahatid na kita ng regalo, okay. Tumigil sa pag-iyak ang dalaga at tumungo. Binuhat ni Nick ang dalaga sa receptionist at kumuha ng dalawa pang regalo para sa dalaga. Lumingon si Cameron para tingnan si Chadwick. Nakita niyang may halong ekspresyon sa mukha nito. Natarante siya at napatingin sa direksyon ni Nick at ng dalaga. Nang marinig niya ang pag-click ni Chadwick sa kanyang dila at pagtalikod sa kanyang ulo ng masama, nagulat siya. Puwid bang? Kasabay nito, lumapit si Dylan sa kanya at sinabing, iminumungkahi ko na huwag mong isipin na kunin mo ang batang Boucher bilang iyong disipulo. Hindi naman ikaw ang goal niya. Malamig na nguya si Cameron at umikot para tingnan si Dylan. So, sinasabi mo na hindi ako sapat. Nakatayo habang naka-cross arms sa harap ng kanyang dibdib, sinabi ni Dylan, yeah. Kung tutusin, hindi mo matatalo ang Grandmaster. Natigilan si Cameron. Nang makitang paakyat na si Nick,
iniwan ni Cameron si Dylan sa isang tabi at hinabol siya. Tinawag siya ni Cameron nang papasok na siya sa kanyang opisina at nagtanong, bakit ayaw mong kunin si Chadwick bilang iyong disipulo? Alam mo naman na gusto kanyang maging Panginoon, di ba? Natigilan siya saglit bago ibinaling ang tingin sa kanya. Hindi ako tatanggap ng kahit na sinong alagad. Sumandal si Cameron sa dingding at nagpatuloy. Sa tingin mo hindi niya kakayanin ang hirap dahil sa murang edad niya at pagiging rich kid. Hindi siya nagkomento. Lumingon si Cameron para tingnan siya. Bakit ang laki ng prejudice mo sa kanya? Wala akong anumang pagtatangi laban sa kanya, sabi ni Nick. Ayoko sa mga taong sumusuko sa kalahati. Hindi ako sigurado kung ang background ng kanyang pamilya ay haadlang sa kanya sa pagpapanatili ng kanyang hilig. Kung mag-aral siya ng martial arts para lang maging bully siya tulad ni Conroy, hindi na ako tatanggap ng kahit na sinong disipulo. Si Conroy ay iyong disipulo. Walang sinabi si Nick, ngunit alam na ni Cameron ang sagot. Clicking her tongue, she said, well, mahina siya. Pagkatapos mag-aral ng taekwondo sa ibang bansa, bumalik siya at natuto siya ng martial arts mula sa iyo, pero mahina pa rin siya. Tumingin si Nick sa kanya at nagtanong, kung gayon, ano ang tungkol sa iyo? Bakit mo siya gustong kunin bilang iyong alagad? Napaka-mature niya. Kahit na nag-aaral siya ng martial arts para sa pagtatanggol sa sarili, mas sineseryoso niya ito kaysa sa ibang mga bata na kasing edad niya, walang pag-aalinlangan na sagot ni Cameron. Matapos, huminto ng ilang sandali, nagpatuloy siya. Mayroon siyang enerhiya na hindi matatagpuan sa sinumang mga bata sa kanyang edad. Kung ang tatay ko, kinuha na niya ito bilang kanyang alagad. Tinitigan siya ni Nick at sinabing, dahil gusto mo siyang maging disipulo mo, iyon ang higit na dahilan para hindi ko siya tanggapin. Pagkatapos niyang magsalita, tinulak niya ang pinto at pumasok sa opisina niya. Pagtingin sa pinto, bahagyang napangiwi si Cameron. Medyo maamo siya kapag inaaliw niya ang babae, pero bakit ang cold niya sa akin? Kabanata 2479. Sa Black Gold Group, tinalakay ng mga kawani ng departamento ang kanilang mga aktibidad sa gabi sa kanilang libreng oras. Nang dumaan si Leonardo sa kanila na may dalang kahon ng regalo, tinanong ng isa sa kanila, Mr. Pritchard, regalo ba iyon ng iyong kasintahan? Sandaling natigilan si Leonardo. Tapos, awkward siyang ngumiti sa kanila at sinabing, nope, wala akong girlfriend. Para kay Mr. Goldman ito. Lahat sila ay nagtipon sa paligid ni Leonardo. Ano ito? Alahas ba ito? Ito ba ay regalo ni Mr. Goldman sa kanyang asawa? Napaka-romantic niya. Bakit walang nagbigay sa akin ng regalo sa Pasko? Sa totoo lang, hindi alam ni Leonardo kung ano iyon. Ngunit ito ay dapat na alahas na hinuhusgahan mula sa tatak. Walang nakakaalam kung kailan nakatayo si Waylon sa likuran nila. Humalaklak siya at sinabing, parang wala sa inyo ang gustong umalis ng maaga sa trabaho, kaya paano kung bibigyan pa kita ng trabaho? Hindi. Gusto naming umalis ng maaga. May date pa tayo mamayang gabi. Nagmamadali silang bumalik sa kanilang mga upuan. Lumapit si Leonardo kay Waylon at iniabot sa kanya ang kahon ng regalo sa kanyang kamay. Regalo ba ito para kay Miss Southern? Kinuha ni Waylon ang regalo at sumagot, oo. Kailangan kong bumawi sa kanya. Ano ang nasa loob? Gusto mong malaman. Kinagat ni Leonard ang kanyang mga lobby at bamulong, gustong malaman ng lahat ang tungkol dito. Bilisan mo at tapusin mo na ang trabaho mo. After that, pwede na kayong umalis ng maaga ngayon. Tinapik ni Waylon ang kanyang balikat at bumalik sa kanyang opisina. Nagningning ang mga mata ng mga staff na iyon nang marinig nila ang sinabi ni Waylon. Tila, mas makatao si Waylon kaysa kay Colton. Kinagabihan, pumunta si Waylon sa Martial Arts Center para sunduin si Cameron. Hawak ang ilang mga regalo sa kanyang kamay, masayang lumabas ng gusali si Cameron. Pagkasakay niya sa kotse, tinitigan ni Waylon ang mga regalo sa kanyang mga bisig. Naramdaman ni Cameron ang kanyang tingin at nag-abot ng regalo sa kanya na may ngiti sa lobby. Dito, ito ay para sa iyo. Hindi niya ito kinuha at tinanong, isa lang. Napakaraming regalo niya, at isa lang ang ibibigay niya sa kanya. Binawi ni Cameron ang kanyang kamay at sinabing, kung ayaw mo, itatago ko ito para sa sarili ko. Ito ay mga regalo mula sa mga batang iyon. Ang cute nila no. Pagkatapos niyang magsalita, iwinagayway niya ang isang maliit na keychain ng manika kay Waylon. Ngumisi si Waylon at tumingin sa kanya. Dahil mahal na mahal mo ang mga bata, bakit hindi tayo kumuha ng isa? Natigilan si Cameron at inilayo ang mukha. Pero,
Pero ayokong magkaanak ng ganoon kaga. Bagamat mahal na mahal niya ang mga bata. Hinawakan ni Waylon ang kanyang kamay at ginawaran ng ilang halik sa likod ng kanyang kamay. Anong coincidence? Ayokong may humahadlang pa sa atin. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Cameron na hindi sila babalik sa Emperor, at hindi rin sila pupunta sa mansyon ng Goldman. Natigilan siya nang makitang papalabas sila ng bayan. Saan tayo pupunta? Kukuha tayo ng makakain, at pagkatapos ay sisimulan na natin ang ating honeymoon. Ano? Nabigla siya. Mag-honeymoon tayo ng ganito. Paano ang mga bagahe natin? Tumingin si Waylon sa harapan at sumagot, huwag kang mag-alala. Inihanda ko na ang lahat. Nasa trunk ang mga bagahe natin. Hindi alam ni Cameron ang sasabihin. Bigla siyang natauhan at namula ang mukha niya. Ikaw, tinulungan mo akong ihanda ang aking bagahe. Ikaw ang asawa ko. Hindi ba normal iyon? Sagot niya nang walang kwenta. Napakagatlabi si Cameron. Tinulungan pa niya itong kunin ang kanyang mga pangilalim na damit, at nakaramdam siya ng hiya. Dumating lang sila sa Hot Spring Resort sa Coralia bandang 9:30 PM na tabunan ng snow si Coralia. At maraming bisita sa resort. Nagpareserba si Waylon ng villa na may mga pribadong balkonahe at courtyard na may hot spring pool. Ang interior ng villa ay pinalamutian ng estilong retro. Ang puno ng maple sa tabi ng dingding at ang talas-talas na rock carry sa looban ay nagdagdag ng magandang ugnayan sa buong kapaligiran. Isinuot ni Cameron ang kanyang bathrobe, binuksan ang pinto, at pumasok sa looban. Wow! So, hot spring ito. Lakabanate 2,480. Lumabas si Waylon at nagtanong, hindi ka pa nakakapunta sa hot spring. Wala kaming taglamig sa East Islands, kaya syempre, wala kaming mga hot spring doon, sabi ni Cameron habang nakatalikod siya. Gayunpaman, nang makita niyang nakatapis lamang ng tuwalya si Waylon sa kanyang baywang, mabilis niyang iniangat ang kanyang ulo upang tumingin sa ibang lugar. Lumapit si Waylon sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Hindi ka ba pupunta sa hot spring? Huminga siya ng malalim at sinabing, oo, gusto kong subukan ang hot spring, ngunit kailangan mo muna akong paalisan. Ngumiti siya at sinabing, sure. Kung tutusin, marami tayong oras. Pagkatapos niyang magsalita, binuhat niya si Cameron mula sa lupa. Mabilis na ipinulupot ni Cameron ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at ipinikit ang kanyang mga mata. Binabalaan kita. Huwag na huwag mo akong itatapon sa hot spring. Dinala siya ni Waylon sa hot spring. Tumilapon ang tubig kung saan-saan. Lumabas si Cameron mula sa tubig, ang kanyang mahabang basang buhok ay nakadikit sa kanyang likod. Pinunasan niya ang tubig sa kanyang mukha at sumigaw, baliw ka. Humalaklak si Waylon at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Cam, biglang naramdaman ni Cameron ang malamig na kilati sa daliring hawak niya. Natigilan siya saglit, at nang tumingin siya sa ibaba, may isang asul na diamond ring sa kanyang singsing. Ang brilyante ay may mapusyaw na asul na kulay na katulad ng kalangitan. Ito ay isang asul na brilyante na umabot sa grado ng kailanawan ng if. Nakaimbed ito sa platinum ring, na lalong nagpatingkad sa malinaw at mapusyaw na asul nitong tono. Hinawakan ni Waylon ang daliri niya at hinalikan ito. Bagaman naganap na ang kasal natin sa East Islands, hindi pa ako nakapag-propose ng maayos sa iyo. Natigilan siya, tiningnan niya ang singsing, at natagalan bago siya nagtanong, kailan mo ito binili? Tumawa siya at sinabing, matagal ko na itong in order. Wala siyang sinabi. Inipon ni Waylon ang kanyang mahabang basang buhok sa likod at tumambad ang kanyang mukha. Sino ba ang nagdisenyo ng singsing na ito? Alam mong tumingin sa kanya si Cameron at nagtanong, sino ang nagdisenyo nito? Ginawa ng ina ni Chadwick. Natigilan si Cameron. Ang kanyang ina ay isang designer ng alahas. Tumango si Waylon. Jewelry designer din ang nanay niya, gaya ng nanay namin. Si Tita Naomi ay nagtatrabaho noon sa kumpanya ng aking ina, at siya ang kanyang tagapagturo. Ngayon ay nagbukas na siya ng sarili niyang jewelry studio at tumatanggap lang ng mga order para sa pagpapasadya ng singsing. Hinawakan ni Cameron ang singsing sa kanyang daliri. Ito ay maganda, ngunit, iniabot niya ang kanyang kamay at nagtanong, gusto mo bang makipaglaban ako gamit ang napakagandang singsing sa aking daliri? Napangisi si Waylon, gusto mo pa bang lumaban? Hayaan mo akong mag-rephrase, sigurado ka bang gusto mong magsanay ako na may napakagandang singsing sa daliri ko? Hinawakan ni Waylon ang kanyang baba at hinalikan. Hindi mahalaga, lalong lumakapal ang ambon at buo na ang bamalat sa kanilang dalawa. 2 PM noon sa Yar Amor. Dinala ni Daisy si Noel Ace para mananghalian kasama si Colton.
Alam ni Freya na darating sila, kaya kanina pa niya ito hinihintay. Pagkababa ni Daisy sa sasakyan ay kinawayan niya ng braso si Freya. Freya, lumapit sa kanya si Freya na may ngiti sa lobby at hinawakan ang braso niya. Buntis ka, kailangan mong maging mas maingat. Napangiti si Daisy, huwag kang mag-alala, gagawin ko. Lumabas na rin ng Vilya ang ama ni Freya. Tumingin siya kay Knowles at binati. Matagal na rin mula noong huli kitang nakita, Nolly. Tumango si Knowles sa kanya. Oo, matagal na, Tio Brandon. Pumasok ka muna. Niyaya sila ni Brandon sa bahay. Pumasok sa bahay sina Daisy, Knowles, Colton, at Freya. Ang mansyon ay isang duplex mansion. Ito ay pinalamutian ng maayos at nagkaroon ng makapal, maligaya na kapaligiran kasama ang lahat ng mga bagay na pampalamuti. Ibinigay ni Freya ang lahat. Holiday ang mga kasambahay at chef dahil Pasko. Dinala niya si Daisy sa kusina at ipinakita ang hapunan na inihahanda niya. Si Knowles at Brandon ay umiinom ng tsaa sa sala. Kamusta ang mga magulang mo, Nolly? Ang huling beses na nakita ni Brandon si Knowles ay noong siya ay nag-aaral sa high school.